Morning mga farmers. Yan. Pakita ko po sa inyo yung mga tanim ko dito na na kamatis. So, kumusta po kayo mga farmers? Ano pang update sa mga tanim niyo pong tanim yung mga palay dyan sa Pilipinas? Yan. Dami mga bunga mga farmers yung kamatis ko. So, ito po nakalagay lang po sa mga paso. Itong kamatis po na to, ang tawag po nila dito ay beef stick tomato. Dahil makita nyo yung itsura niya, hindi siya kagaya ng diamante sa atin. Ito kasi malalaki po talaga. So ipakita ko sa inyo yung medyo mas malaki dito. Dito siya Tanda yung bunga diba? So ganito siya kapag malaki na. So ganito siya. Actually ito yung mga kasama nito na harvest na Kaya tinatawag na beef stick tomato. So karaniwan dito sa Hong Kong, ganyan po ang ginagamit nilang kamatis. Yun, marami pa doon Kita nyo, daming bunga. 3 lang pala. So yan, paano po maramihin ito? Dali lang po kapag lumaki na po siya sa pagtatanim nito, lang siya, alagaan mo lang siya ng tubig, tapos dahil nakapaso siya. Pero mas mainam po kapag hindi po siya ganito, yung direct sa lupa. Mas marami ito sigurong bunga kasi ito na harvest na po mga farmers. Ito na lang po naiwan Alam niyo po ba mga farmers na di ko po ginamitan po ito ng mga artificial na pataba. Ginamit ko dito sa kamatis. So ginamitan ko po ito ng mga organic. So yung amo ko gustong gusto niyang kumain ng kamatis kasi nga ito iba po yung lasa po niya kasi nga organic po yung ginamit ko po dito. So ginamit ko to ng ginamitan ko to ng binabad na yung banana peel. Yon, tapos mga pinagbalatan po hinipon ko. Tapos nag-crack ako ng itlog, yung shell ng itlog. Binudbud ko dito. So ganoon lang po yung ginawa ko dito na pag-alaga po dito sa kamatis. Tapos laging may tubig. Kasi napaka-challenging ngayon magtanim po dito sa ganitong bansang malamig. So ang ginawa ko before po taglamig, nakapagtanim na ako. So ito yung mga tinanim ko na ngayon namumunga na kasi mahirap po. Although makita nyo mga farmers na ang ganda po yung mga dahon po niya. Yan. Dahil napaka green pa So meron din pa ako dito cherry tomato tinatawag nila. Ito minsan sarap ihalo po sa sa alamang. Kasi ito actually kinakain nila ito na pag nahinog na to, kinakain lang nila na pinapapak pa nila itong ganito, cherry tomato. So ang dami pong mamunga ito. Ayan. Pero ganyan lang siya kalalaki mga farmers. Ito medyo malaki Yung nakikita ko mas maliit pa nga dito. Pero ito lang to hindi ko tinanim. Kumbaga yung sulbud niyang ganyan makita niyo to. Tinatanggal ko yan tapos tinatanim ko. So ito ganun siya. Dami niyang bunga. Papakita ko sa inyo yung mas maliit dito. So ito ibang part niya. So iba yung bunga dito. Ayan ang dami Yan. So pag nahinog masarap to Natry ko rin pinapak siya. Matamis. So isa pa dito yung ito po hindi ko binili yung buto niya. So bumili pa ako ng kamatis sa palengke dito. At yung pinagtanggalan ko ng buto niya, yun po yung dinirect ko sa lupa na tinanim. Tapos nung lumaki na po siya, tsaka ko transfer sa mga paso na ito, malaki. So ganun pong ginawa ko po siya. Hindi na ako bumili ng kasi minsan lang sila bumili ng kamatis na yung nakapakete na may buto sa loob. Yun, pero hindi na nasundan. Kasi ang ginawa ko, dahil bumibili naman ako kamatis sa palengke. So yun ang kinuha ko. So ito,
mga farmers, binabalak kong pagdating to ng araw, mag-uwi ako sa Pilipinas ng buto niya kasi ewan ko kung may ganitong kamatis sa atin. Yun ang gusto kong i-provide para continuous siya. Kasi maganda po siya na itanim. Na malaki po kasi siya. Sulit po yung isang kamatis na gagamitin mo. Kasi ito, makita nyo, hindi pa ito yung malaki. Normal po yan na laki niya. Kumbaga maliit pa kako. Kasi pag lumaki to, malaki talaga yung isang kamatis kasya na siyang pagluto sa tilapia o ano man. Kaya nakita ko rin na maganda yung kanyang bilog, di ba? Yung diamante kasi natin, bilog na bilog. Ito medyo pa siya. Yung diamante pa ganun na bilog talaga Ito bilog siya pero iba, parang ang tawag ba dito? Paublong. Yung niya. So, yan mga farmers, yung binabalak ko mag-uwi po ng buto nito. So, pagkatapos po yung kontrata natin dito, try natin continue yung rice farming sa Pilipinas. Para sa ganun po ay hindi na tayo mag-abroad. Kasi mahirap po mag-abroad mga farmers. Yan, shoutout po sa lahat po ng mga nandito po sa Hong Kong. Mga pamilya nyo, kuya nyo, ate nyo, tita nyo. Even mga lola nyo, nandito pa. So, mahirap po mga farmers. So, yan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye.